Henesis Kabanatang 2. Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ito ang kasaysayan tungkol sa langit at lupa, sa araw na likhain ng Panginoong Diyos ang langit at lupa. Nang sa lupa ay wala pang tanim sa parang at wala pang damo na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa nagpapaulan ng Panginoong Diyos sa lupa at wala pang taong nagbubungkal ng lupa. Ngunit may isang ulap na pumaitaas buhat sa lupa at dinilig ang buong kapatagan ng lupa. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kainin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. May isang ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ang halamanan, at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Ang pangalan ng una ay Pishon, na siyang umaagos sa palibot ng buong lupain ng Havila, na dooy may ginto. At ang ginto sa lupang iyon ay mabuti. Mayroon doong bedelyo at batong onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang umaagos sa palibot ng buong lupain ng Cus. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris, na siyang umaagos sa silangan ng Assyria. At ang ika-4 na ilog ay ang Euphrates. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, "Malaya ka makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka." At sinabi ng Panginoong Diyos, "Hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa, siya ay gagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya." Kaya't mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid, at tinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At anuman ang itawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang ay siyang pangalan nito. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat hayop sa parang. Subalit para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya. Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki, at habang siya natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at dinala siya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, "Sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman." Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa, at sila'y nagiging isang laman. Ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa-hubad, ngunit sila'y hindi nahihiya. Mga aral na matututuhan sa Henesis Kabanatang 2. Sa Henesis Kabanatang 2 ay pinapakita ang pagtatapos ng paglikha at ang malapit na relasyon ng Diyos sa tao. Ito ang mga pangunahing aral na maaari nating matutuhan dito. Una, kahalagahan ng pamamahinga o Sabbath. Ipinakita ng Diyos na pagkatapos ng kanyang gawain, siya ay nagpahinga at pinabanal ang ikapitong araw. Ito ay aral para sa atin patungkol sa paglalaan ng oras para sa pahingahan, pananalangin at pagsamba sa Diyos. Pangalawa, kasagraduhan ng kasal. Sa paglikha kina Adan at Eva, itinatag ng Diyos ang original na disenyo ng kasal, ang pag-isa ng lalaki at babae upang maging isang laman.
Pinapakita nito na ang pagsasama ay dapat pangmatagalan at banal. Pangatlo, dignidad ng paggawa. Bago pa man ang pagbagsak ng tao sa kasalanan, binigyan na ng Diyos si Adan ng responsibilidad na mag-alaga at magbungkal ng halamanan ng Eden. Ang trabaho ay isang marangal na gawain, hindi isang parusa. At ikaapat, kahalagahan ng pagtutulungan. Sinabi ng Diyos na hindi mabuti na ang tao ay mag-isa, kaya nilikha niya ang isang angkop na kasama para sa kanya. Ipinapaalala nito na tayo ay nilikha para sa pakikipagkapwa at pagtutulungan. Purihin ang Diyos.